US President Donald Trump inawat ang Iran at Israel, kaya ang Iran at Israel ay titigil daw muna sa pag-atake. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. Alright, balita mula rito sa UNTV News and Rescue. Nabibigyan natin ng komentaryo at reaction ngayon. Pansamantalang ititigil daw muna ng Iran at ng Israel ang pagpapalitan ng mga missile at drone attacks matapos manawagan si US President Donald Trump sa magkabilang panig. Kumbaga inaawat sila ni Trump. Oy, magunos dili kayo, no? Parang ganon mga tol, no? So panoorin natin para malaman natin ang buong detalye mga tol. Matapos ang magdamag na palitan ng pag-atake, inanunsyo ng Iran at Israel na pansamantala nilang ititigil ang mga operasyong militar laban sa isa't isa. Bago to, sinabi na ng Iran na round the clock for 7 days babakbakan nila ang Israel bilang consequences na nilabag ng Israel yung tinatawag nilang red line. Binalaan nila ang Israel, huwag nyo nga atakihin ng Beirut dahil pag yan ay inatake ninyo, masisira o it will be the end of the ceasefire, sabing ganun. So binanatan ng Israel etong Beirut at ang nangyari nga is nagpakawala ng sunod-sunod na mga missile etong Iran, direktang inatake ang Israel. At ang sabi nga ng Iran is round the clock for 7 days. Pero ngayon, pumayag silang dalawa. Pumayag ang Iran at pumayag ang Israel na titigil muna nila ang ginagawa nilang pagpapalitan ng mga missile at drone attacks dahil inawat sila o dahil sa pakiusap o panawagan ni US President Donald Trump, no? Ito ay kasunod ng panawagan ni US President Donald Trump sa magkabilang panig na agad na itigil ang mga pag-atake. Both sides, Israel and Iran, are looking to do an immediate ceasefire. Final negotiations on peace are proceeding. Subject to ignorance or stupidity getting it in its way, the blockade will remain in place and in full force and effect until a final deal and reached. Things should move quickly. Thank you for your attention to this matter. Sa kasunod niyang mensahe sa kanyang Truth Social account, sinabi ni Trump na kapwa nakahandang sumailalim sa agarang tigil putukan ng Israel at Iran. Ayon pa kay Trump, patuloy ang mga negosasyon para sa kapayapaan at umaasa siyang mabilis na maaabot ang isang pangmatagalang kasunduan. Binigyang diin din nito na mananatili ang umiiral na blockade hanggang sa maisakatuparan ng isang final deal sa pagitan ng mga panig. Okay, so bago natin ipagpatuloy, gusto ko lang muna mahingan kayo ng opinion at mahingan kayo ng komentaryo. Anong inyong masasabi tungkol dito? Si Trump umaawat mga tol. Inawat niya etong Iran at Israel sa posibleng mas lumawak pang digmaan kasi mga kapatid, sinabi ng Iran na 7 araw, no, round the clock nilang babakbakan etong Israel. At syempre alam naman natin ng Israel, hindi rin naman no? Hindi naman yan papayag na sila lang ang binabanatan. Gaganti yan. Sa madaling salita, posibleng mas lumala at mas maraming mapinsala. Pero nag-uumpisa pa lang is inawat na sila ni Trump at pumayag naman daw. Ayon dito, Iran at Israel titigil muna sa pag-atake. So sa madaling salita, pumayag sila. Anong masasabi ninyo tungkol dyan? Comment kayo sa ibaba. Tuloy natin to. Nagkausap din sa telepono sina Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng sitwasyon. Ayon sa mga ulat, hiniling ni Trump na iwasan ang mga pag-atake na maaaring magdulot ng mas malawak na digmaan sa rehiyon. Kalaunan, kinumpirma ng isang Israeli official na pumayag ang Israel na itigil muna ang mga pag-atake sa Iran bilang pagtugon sa kahilingan ng Pangulo ng Estados Unidos. So kinumpirma ng Israel na pumayag sila sa panawagan ni Trump. So abangan natin yung sasabihin naman ng Iran. Sa isang televised address, sinabi ni Netanyahu na titigil na ang Israel sa pag-atake dahil tumigil na rin ang Iran sa paglulunsad ng mga missile. At the moment we are holding our fire. We are holding our fire because after we struck the terror regime in Tehran, it ceased attacking us. In the event that the terror regime in Iran makes the mistake of resuming attacks on us, we will respond with overwhelming force.
במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. So nandun pa rin yung mga pagbabanta no? So titigil kami kasi tumigil sila. Pero kapag inatake ulit nila kami, gaganti kami sa kanila. Kumbaga mga tol, tumigil nga sila pero nandun pa rin yung pagbabanta. Ni Netanyahu, mas mahina na ngayon ang Iran at ang Hezbollah kumpara noon. Ngunit hindi pa tapos ang laban ng Israel laban sa mga ito. Sa kabila ng paghinto ng Israel sa pag-atake sa Iran, itutuloy naman nila ang pag-target sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Nandun pa rin. Ito ngayon pinagmulan ng gera di ba ngayon? Kung bakit inaatake sila ng Iran dahil nga inahunting ng Israel etong Hezbollah sa Lebanon. Sabi rito, Iran and Hezbollah are weaker than ever and we are stronger. Mas malakas daw sila. כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים. Than ever, but our battle against them is still not finished. Kaya nga sabi ko nung ibang mga reaction video natin, di ba? Kung etong Israel lang, sing lakas ng Amerika, mga tol, yung tipong talagang walang makakaawat sa kanila, hindi natin alam kung ano pa pwedeng mangyari. Malamang sa malamang, hindi talaga sila tatantanan nito kasi mukhang warpwreck din talaga itong Israel, no? ברכס הבופור. כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחיזבאללה חלשים. In the last 24 hours, Iran and Hezbollah tried to impose a new equation upon us. מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק And it is an equation I find intolerable and acceptable. They thought they would fire at Israel from Lebanese territory and from Iran. שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. And we would not act. That did not happen and it will not happen, not on my watch. So akala daw nila kapag tumira sila, etong Iran at Hezbollah from Lebanese territory, hindi sila gagante. Sabing ganun ni Netanyahu, not on my watch. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. Sa panig naman ng Iran, inanunsyo ng kanilang top military command ang pagtatapos ng kasalukuyang operasyon laban sa Israel. Okay, so pumayag nga sila. IRGC warned that if Israel continues in attacks in Lebanon, particularly in southern Lebanon, it will respond with far more powerful military measures. Pero bago yan, IRGC announces suspension of operations against Israel. So pinutol lang din muna nila, no, sinuspend nila yung kanilang mga pag-atake dito sa Israel. Ngunit nagbabala ang Tehran na maaaring mas matindi ang susunod nitong pagganti kung muling aatake ang Israel, lalo na sa Beirut o sa timog ng Lebanon. Iginiit ng Iran na itinuturing nitong bahagi ng kasunduan sa tigil putukan ang pag-iwas ng Israel sa mga pag-atake sa Lebanon. Ang anunsyo ng dalawang bansa ng pagtigil sa pag-atake ay nagdulot ng ginhawa sa rehiyon. Muling binuksan ang mga paliparan sa Iran at ibang bahagi ng gitnang silangan matapos ang mga pagkakansela ng flights dahil sa mga pag-atake. Yung mga nakasakay na sa eroplano, paalis na. Sila yung talagang makakahinga ng maluwag. Iwan na natin tong lugar na to, napakagulo, parang gano'n, no? Nakalipad na sila. Inaasahan din na makatutulong ang paghupa ng labanan upang mabawasan ang pangamba sa supply ng langis at mapigilan ang panibagong pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang pamilihan. Yan, dito tayo apektado. Hindi dun sa mga missile, hindi dun sa mga pagsabog, kundi dito. Dito tayo apektado. Ito yung gerang kalaban natin. No, halimbawa dito sa Pilipinas, ito yung kalaban natin. Sa hirap ng buhay, sa dami ng magnanakaw dito sa Pilipinas, 'di ba? Na nagpapahirap lalo sa kalagayan ng mga mamamayan, sabayan mo pa ng pagtaas ng presyo ng gasolina na makakaapekto din sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Talagang sobrang hirap din, mga tol. No, sobrang hirap din. Ito yung battle natin, ito yung kinakalaban natin ngayon eh. Jihan Tam. No, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Si Trump inawat ang Iran at Israel, mga tol. Buti naman nagpaawat ang Iran at Israel, no? Akala natin talaga 7 araw silang magbabakbakan, no? Ano ang inyong masasabi tungkol diyan? Pwede kayong magkomento sa ibaba. Hanggang sa muli, mga kapatid. Peace out.